What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? Kayo ba ay naniniwalang itim, no, ang kulay ng ating bansa ngayon? Itim daw ang kulay ng ating bansa ngayon, mga tol. Mahal na araw kasi, kaya itim ang kulay ng bansa ngayon. Kayo naman, masyado naman kayo. Masyado nyo binibigyan ng kulay, kayo talaga. Pero eto mga tol, no, nagulat ako dito na napanood ko itong balita na to, mga tol, no. Senator Amy Marcos, no, ipinagdarasal na raw ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga tol. Grabe yung mensahe na to ni Senator Amy. No, alamin natin yan mga tol at ating pag-usapan. At sinabi nga po, no, din neto ni Senator Amy na ambisyoso daw. Tama ba? Ito nga si Senate President Chis Escudero. Grabe naman yan. Bakit naman ganun? Nagkakagulo na sila. Hindi na daw tama ang landas ng administrasyon, mga babayan. Kayo ba ay naniniwala po dyan? I-comment sa ibaba yung mga opinion, right? Bago natin alamin at pag-usapan to, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ay, shoutouts pala doon sa mga nagko-comment dyan sa ibaba. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so huwag na natin patagalin to at umpisahan na natin. Let's go. Banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako. Okay, so marami na raw kamalian mga kababayan, no? Hindi daw niya alam kung sino ang nag-a-advise, okay? Kahit naman ako, medyo naguguluhan na rin ako dyan. No? Pero bilang ate, no, sana wala ka bang direct line sa Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba na makausap mo siya at itama sana, no, kung meron ka nakikitang pagkakamali, kung may nakikita kang mali, no, kausapin mo. Wala ka bang direct line, Senator Amy? Sa ating Pangulong Marcos? Ate ka, no, ikaw yung nakakatandang kapatid. Dapat may direct line ka sa kapatid mo. Pwede mo namang i-text, pwede mong tawagan. No, hindi naman siguro lahat ng oras. Iba ang may hawak ng cellphone ni Pangulong Bongbong Marcos. May personal phone naman siguro yan, no, na pwede mong tawagan para ma-correct mo, no, at mas maitama. No, kung merong mga mali sa mga desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos, dapat ikaw yung una, no, na kumakausap sa kanya. Diba? Ikaw yung dapat unang nagpapayo sa kanya. No? Hindi yung sasabihin natin, huli na. Ay, huli natin. Banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi namang maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Yun na nga, Senator Amy Marcos. Alam mo pala, di ba, na snake pit yan. Sa'yo na mismo nang galing. Ikaw na mismo nagsabi. No, dapat, alam mo na, sinabihan mo. No, itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung ikaw pa, yung talagang babaligtad pa ngayon. No, sa kaguluhan na nangyayari ngayon, di ba dapat si Senator Amy Marcos ang kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Hindi ba dapat siya yung naggagabay? No, hindi ba dapat siya, no, tumutulong, no? Hindi etong kabilang panig o kabilang parlor ang kanyang sinusuportahan at bigla siyang umalis, no, sa alyansa. Hindi ba parang ang pangit tignan? Di ba dapat siya yung unang sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil kapatid siya, di ba? Inaalalayan niya dapat dahil ate siya.
ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat tinutulungan niya, inaalalayan niya. 'Di ba? Kung may mali, itama. 'Di ba? Ganun dapat. Hindi yung tatalon tayo sa kabilang parlor. No, tapos sasabihin natin, itim. No, pumayag siya na maging ganun ang tema. Itim ang ating kulay ng ating gobyerno ngayon. Parang ganun ba? Ng administrasyon. Diba? Parang ang pangit tignan. Parang siya mismo sinira niya, no, yung administrasyon o yung kanyang kapatid na Pangulo ng Pilipinas ngayon. Diba? Ang pangit tignan. Ito, opinion lang natin to mga tol. Bihira lang tayo. Pero mukhang babalik tayo, no, sa political vlogging natin. At abangan ninyo, marami tayong ilalabas na video dyan. Ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante. Hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan Yun na nga, di ba? natin ang ating tungkulin. Yun, balikan ang ating tungkulin. Dapat itama. Dapat siya mismo siya yung gumabay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat siya mismo yung tumulong sa ating Pangulo. Diba? Dapat siya mismo, hindi siya umalis doon sa alyansa kung gusto niyang itama lahat. No, kung gusto niya matulungan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una mga tol, hindi natin alam kung mananalo siya ngayon. Diba? Dahil sa nangyari na yan, so paano niya patutulungan yung Pangulo natin kung hindi siya mananalo bilang senadora? Diba? Hindi ba dapat mas maganda kung hindi siya umalis sa alyansa at mas matutulungan niya pa yung kapatid niya pagka siya ay nanalo? Diba? Hindi ba tama yung ating opinion dyan? I-comment nyo nga sa ibaba. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa, ganito, hindi ba siya nakikinig sa inyo? Exactly, di ba? Tama yung tanong. Hindi ba niya pwedeng tawagan yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari. Diba? Malungkot siya doon sa mga nangyayari. Hindi niya pinagmamalaki. Pero, imposible naman na wala siyang direct line sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kapatid niya yan. No? Hindi ba accepted yung ganon na, oy, kapatid ako. No, senadora ako, kapatid ako. Ate ako ng Pangulo natin. No, hindi ba dapat ganon? Mas may karapatan siyang tumawag kung sino man yung mga humaharang sa kanya na mga nasa baba lang ng Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? May karapatan siya, ate siya. 'Di ba? So ito pa mga tol. Madalian lang tong shoot na to nung pag-uwi. Totoo, oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Okay, so eto mga tol, no, yung lumalabas ngayon na issue na kung saan kabayaran daw to, no, doon sa Senate hearing, no, itong campaign ads na to ng ating Senador Amy Marcos. Kabayaran daw to ni VP Sara doon po sa kanyang ginawang Senate hearing. Pero hindi nyo ba narinig yung sinabi ng ating VP Sara noong nakaraan? No, na wala na mangyayari. Diba? Kumbaga, parang na lang yung hearing na yan. No, kumbaga, parang kwento-kwento na lang yan. Wala na mangyayari dyan. Ganun na lang. No, hindi na makakakuha ng hustisya ang dating Pangulong Duterte. Diba? So parang gano'n na lang yung mangyayari dyan. Wala nang kwenta yung hearing na yan. Publicity na lang, parang gano'n. No? Ang masama niya, mga kababayan, yung publicity na supposedly, hindi na mangyayaring publicity. No? Kasi kung titignan natin maigi, nasira na itong si Senator Amy Marcos. Saan siya nasira? Una, sa pag-alis niya sa alyansa. Diba? Nasira siya doon sa mga supporters ng administrasyon. Supporters ng mga Marcos. Supporters ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Doon nasira na siya. Kasi iniwanan niya sa ere yung Pangulo natin. No, iniwanan niya sa ere yung kapatid niya. Na supposedly, hindi siya dapat umalis sa alyansa. Kahit gusto niyang gawin yung mga ganyang bagay, hindi siya dapat umalis sa alyansa. Diba? Ang pangit tignan, iniwan niya sa ere yung Pangulo natin. Diba? Reward ba ito o paano ba?
Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mangangampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, Oh, so tuwan-tuwa pa siya ngayon, mga tol. Pero yung tuwa niya, no, hindi na mapapalitan niya ng boto, hindi na maiko-convert yan sa tingin ko. Well, kung mananalo si Senator Amy Marcos, maganda. Pero sana, no, pag nanalo siya, mas tulungan niya yung kanyang kapatid, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No, alalayan niya, gabayan niya. Kung may nakikita siyang mali, yun ang itama. 'Di ba? Kausapin niya, hindi po pwedeng ganyan. No, ang problema, sira na siya doon sa mga supporters ng administrasyon ngayon. Sira pa rin siya doon sa kabilang parlor. Diba? Hindi natin alam, hindi niya alam kung sino mga boboto sa kanya ron. Diba? Asip naman na iboboto siya nung mga yon. Sabi nga ni Panelo. Diba? Ano sabi ni Panelo? Balat kayo. Ano? Itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na to. No? Kung maniniwala yung mga nasa kabilang parlor, hindi na rin siya iboboto nun. So, anong boto makukuha niya? Wala siya makukuha ang boto pagka ganun. Diba? Wala siya makukuha ang boto sa administrasyon. Wala siya makukuha ang boto, no, dito sa mga DDS na to. Yun ang problema ni Senator Amy Marcos. kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado Magkaibigan sila ni BP Sara, pero kapatid mo, Senator Amy Marcos, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Mas inuna mo yung kaibigan mo kaysa doon sa kapatid mo na Pangulo ng Pilipinas. Diba? Nakikita niyo yun? ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Oh, naipahamak mo si BP Sara, pero yung Pangulo natin hindi ba napahamak sa ginawa mong hakbang? Ano lang na yun, di ba? Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Okay, so pero yung Pangulo ba natin, di ba wala bang tiwala sa'yo? Di ba? Ate ka eh. Di ba? Mas may tiwala ka nga dapat, mas tiwala sa'yo ang Pangulong Bongbong Marcos at dapat mas sinuportahan mo ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ikaw yung kapatid. Di ba? Mas tinulungan mo dapat siya. Kaysa ganyan yung nangyari na mas kumampi ka pa, no, doon sa kabilang parlor. Kahit pa sabihin mo matagal na kayo magkakilala at magkaibigan kayo ng BP Sara Duterte, mas matagal mo naman kasama yung Pangulong Bongbong Marcos dahil kapatid mo siya. Di ba? Nasaan yung ano ron? Nasaan yung suportahan ninyong dalawa? Iniwan mo sa ere ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun na nangyari doon. Ang pangit tignan. Di ba? Ma'am, for Senate President Chis Escudero naman, ano ang inyong mensahe sa kanya? At anong inyong next move after dun sa nangyari dun sa dapat ay pagkukontempt kay Special Envoy Lacanilao, and then yung kanyang pag-i-issue ng show cause order, and then yung sagot niyo dun sa sinabi niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Ang akin na lamang, balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan nga mangampanya na. Yun, no, 'di ba? Kung hindi mo inuna 'yan, Senator Amy Marcos, no, yung hearing na 'yan, yung kampanya mo, mas natutukan mo lalo na sa alyansa. Inuna mo kasi, no, inuna mo yung hearing na 'yan, no, diyan sa paghuli kay Duterte, 'di ba? Pero kung mas inuna mo yung kampanya mo, no, pinabayaan mo yung kaso na 'yan, di sana
no, may pag-asa ka pang manalo bilang senadora, no, dito sa eleksyon na to. Wala ka sanang problema ngayon sa pagkakampanya. 'Di ba? Kasi kahit sa natin tignan, mga kababayan, walang epekto yung hearing na yon na nangyayari. No, walang epekto yon doon sa nangyayari ngayon sa dahig. 'Di ba? Tignan natin maigi. 'Di ba? Pansinin ninyo, walang naging epekto, useless. Pwede niyang gawin yan once nanalo siya. So mali yung diskarte dito ni Senator Amy Marcos at talaga namang may karapatan siyang malungkot, no, sa mga nangyayari na yan. Ano masasabi niyo dito mga tol? I-comment sa ibabaan yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.